Okay, so sa hydraulic braking system naman, by definition, a hydraulic braking system is the most common type of braking system found in modern automobiles and many other vehicles. It utilizes the properties of fluids to transmit the force applied by the driver on the brake pedal to the brake mechanisms at the wheels, resulting in deceleration or stopping of the vehicle. Okay, so key components. Pagsabihing hydraulic brakes, it is a braking system that uses brake fluids to operate. Yung brake fluid, yan yung blood ng hydraulic braking system natin. Hindi magpo-function pag walang brake fluid. Okay, so one of the components na discuss na natin to, di ba? So, punta na tayo sa picture. Okay, so para mas maintindihan nyo, we have here a picture. An exploded view of the hydraulic braking system. Okay, so nag-start yan sa ito, push rod or brake pedal or sa lever. So connected to. Pwede mong ilagay dito yung brake pedal mo, yung lever, kasi yung rod na to, siya yung mag-ooperate sa, ang tawag dito is master cylinder. Ayan o. Didi sa aton nga term, gintatawag ta ini nga brake master. Okay, so paano nagpo-function si master cylinder? Yan yung exploded view. So, adang kanya input. Didikit naghatag force. Then, yaong kit, compensating. Okay, parang na-erase. Okay. Okay, so didikit mo na. Sa kaniya, reservoir. Brake reservoir. Pag reservoir, di ba? Stakan layton. Then we have here compensating. Oh, di siya natapos. So, ang function niya is to provide lubrication sa plunger natin. Okay, kasi yung function nito, this one, is itutulak niya yung fluid papunta dito. Para siyang syringe. I-imagine lang nyo lang yung syringe. Yung ginagamit ng mga nurse. Okay, ganon din siya nag-function. Okay, so ipipressurize niya yung fluid. Di ba may inlet dito? So pag na-pressurize yung fluid, kasi hydraulic brakes or brake fluids are not compressible. Incompressible sila. So ang mangyayari, pag i-press mo dito, hindi siya ma-compress. Ang mangyayari, it will create a chain reaction. Itutulak niya lang yung kasunod niya na fluid hanggang umabot dito. Okay, so kasi di na-press. So itutulak niya lang. So that force, yan naman yung i-utilize ng ating, for example sa disc brake, is ng ating caliper. So this is our caliper. So this is a 2-piston caliper. So kabilaan. So usually sa motor isa lang. Ito dalawa. Ibig sabihin mas malakas na braking power. So makikita nyo sa diagram, yung brake fluid, dumadaloy siya mula dito hanggang sa kabila. Okay. So, bumalik tayo sa braking force. So, inapakan si pedal. Na-press ni plunger yung fluid. Yung fluid is na-push kasi di siya nako-compress. Ipupush niya lang yung ibang fluid papunta dito. Okay, yung trabaho ni caliper is i-utilize niya yung force na ibinibigay ni brake fluid. Okay, ito. Yung caliper natin meron yang piston. Okay, si piston,
siya yung taga-receive ng force galing sa fluid. Okay, si piston natin, fixed siya from side to side movements. Hindi siya, okay, sa side niya. Sa view natin, vertical. So, di siya magmo-move na vertical. Magmo-move lang siya ganito. Okay. Since yan lang yung movement niya, pag nag-apply ka ng force dito, yung piston natin will move papunta sa disc, sa ating brake disc. So, itutulak siya ng pressure papunta sa disc, towards the disc. Pareho din sa kabila, kasi nandito yung supply natin, di ba? So, yung force, nandito. So, itutulak ng force yung piston towards the disc. So, ito towards the disc. This one naman towards the disc. Okay, so malapit nang makompleto ang braking system natin. You have the force now. Next component is yung inyo namang brake pads. Yes, yan yung brake pad nyo. Ang trabaho ni brake pad is siya yung maglalak sa rotor, sa rotor disc para mag-create ng friction. Pag merong friction, meron ng stopping power ang braking system natin. Okay. So, I hope nakuha na. So, simula kay pedal, imagine, si master cylinder, ipipress, yung fluid magta-travel papunta sa piston. Yung piston itutulak toward the disc. Yung disc o yung piston natin, nasa kanya yung, kalakip niya yung brake pads. Yung brake pad naman yung magme-make ng contact kay disc. Then saka na magkakaroon ng braking power. Okay, so that is a hydraulic disc brake assembly. Okay, then next naman sa hydraulic drum brake. So, ganun din. Nagsisimula sa pedal. The next is meron kang master cylinder. So, ang trabaho dito is to initiate the braking, initiate the braking. Then, si master cylinder is to press the brake fluid. Brake fluid will travel to the brake lines. Then, ito naman yung tinatawag natin na wheel cylinder. Kung sa disc brake, meron tayong caliper, this one. Sa drum brake, meron tayong wheel cylinder. Okay, so just look at the arrow. Okay, yung arrow is outward, di ba? Outward kasi yung force ng fluid is pumapasok dito sa gitna. Okay, so there's nowhere to expand para kay fluid, kundi sa side to side lang. Okay, so meron na rod dito. Piston din ang tawag natin. Merong piston dito, merong piston dito. Okay, pag merong force, itutulak si piston, tulak si piston. Si piston naman connected kay brake shoe. Ito, si brake shoe. Pag nangyari, si brake shoe will make contact naman kay brake drum, 'di ba? So, alam niyo naman kung anong brake drum. So, pag nag-contact na si brake shoe at brake drum, again, we will have friction. And when there's friction, magkakaroon tayo ng braking power or braking. So, that is for manual na hydraulic brakes. Meron sa disc brake, meron sa drum brake.